Magandang hapon po, ito ang News TV Live. Dadalhin na sa PNP Custodial Center si Senador Bong Revilla para doon ikulong habang nililitis sa mga kasong plunder at graft kaugnay ng pork barrel scam. May report ang ating kasamahang si June Veneracion mula sa Camp Crame. June? Chino, gumamit ng decoy itong Philippine National Police para maipasok itong si Senador Bong Revilla mula multipurpose hall papuntang PNP Custodial Center. Actually, ilang metro lang ito. Ang ginawa nilang decoy, Chino, yung Toyota Innova na kulay puti na ginamit ni o sinakyan ni Senador Bong Revilla mula sa Ligan Bayan papuntang multipurpose hall dito sa Camp Crame. Pinaandar ang makina at doon na fixate itong mga kasamahan natin sa media. Pero ang nangyari, doon pala sa kabilang pinto dinaan. May isang pinto pa pala palabas ng multipurpose hall at isinakay ang senador sa isang marked vehicle, isang mobile patrol, Toyota Innova rin na may body number na 553 at yun ang ginamit para mailipat itong si Senador Bong Revilla dito nga sa PNP Custodial Center kung saan siya i-detain dahil nga dito sa pagkakasampot niya sa pork barrel scam. At tumagal din ng almost 2 hours itong pamamalagi ni Senador Bong Revilla sa PNP Custodial o sa PNP Multipurpose Hall. Do ang sabi nga ng Philippine National Police ay mga 30 minutes lang itong tatagalin ng booking process sa kanya. Pero mahaba-haba yung panahon na kinailangan dahil pinagbigyan pa siya ng pagkakataon na makasama yung kanyang pamilya habang o pagkatapos itong booking process at habang hinihintay pa yung sinasabing detention order mula sa Sandigan Bayan. Mukhang naayos na lahat yon kaya inilipat na siya dito sa PNP Custodial Center. Balitaan lang kita, Chino, tungkol sa lumabas sa kanyang medical exam, 140 over 90 yung kanyang blood pressure, slightly elevated yan. Kanyang heartbeat ay 80 beats per minute. So ang sinasabi ng mga doktor ng Philippine National Police ay normal, relatively normal yung kanyang vital signs. Dito sa PNP Custodial Center, hindi lang malinaw, Chino, kung papayagan pa ba yung kanyang mga kaanak na makapasok dito. Kasi pagkakaintindi natin kanina, mula kay PNP spokesperson Chief Superintendent Ruben Theodore Sindak, ay yung binigay sa kanilang pagkakataon na magkasama-sama sila after ng booking process, ay yun na yun. At pagdating dito sa PNP Custodial Center, at mukhang hindi na sila papayagan makapasok. Although ang araw kasi na ito, Biyernes, Chino, ay para ito sa conjugal visit. Ang karaniwan lang na visiting hours dito sa PNP Custodial Center ay mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. Monday to Thursday yan. Yung Friday naman ay para sa conjugal visit. Yung Saturday, hindi pa malinaw para dito sa kaalaman ni PNP spokesman Chief Superintendent Sindak kung ano yung schedule ng visiting hours pag weekend, Chino. Hindi ako masyadong familiar dyan sa yung layout ng PNP Custodial Center, June. Pero yung video na pinapakita kasi natin ngayon, parang nakaupo itong mga pamilya Revilla sa isang lugar na may bubong at pinapalibutan nga nitong mga opisyal ng ating pulis. Sa loob ba ito ng Custodial Center o dun sa labas ng compound ng Custodial Center? Ang nakikita niyo na yan, Chino, nakikita ko rin yung sinasabi mong video niyan. Mga kamag-anak, mga kaibigan na natin may ilalim ng parang building na bakante yung ilalim. Yes. Ito ay mga ilang hakbang lang ang layo mula sa PNP Custodial Center. Meaning, sa labas ito, Chino, sa labas ito ng compound ng PNP Custodial Center, nasa kabilang side siya ng street. So dito muna namamalagi itong mga kamag-anak, mga kaibigan ni Senador Bong Revilla na sumama sa kanya dito sa PNP Camp Crame mula sa Sandigan Bayan. Mukhang sa nakikita natin ngayon, hanggang dyan lang. Mukhang hindi na sila papayagan pang makapasok dito sa PNP Custodial Center. Pero titignan pa rin natin mamaya kung magkaroon ito ng mga pagbabago. Although ilang minuto na lang bago umabot itong oras na alas 3. Ito kadalasan natatapos yung visiting hours, Chino. So pwede ba nating i-assume, June, na naplansya na, no? Gaya ng sabi mo kanina, na naplansya na itong place of detention o yung place of commitment nitong ni Senador Bong Revilla, no? Dahil nilipat na nga dito sa PNP Custodial Center sa halip na sa CIDG Detention Facility. Kanina kasi, Chino, nagkaroon ng konting gray area. Sa commitment order na nakalagay, PNP CIDG. Pag sinabi kasing PNP CIDG, kung facility at facility lang din naman ang pag-uusapan, hiwalay ito, iba itong pasilidad na ito
bukod dito sa sinasabing PNP Custodial Center. Kaya pag sinabing sa commitment order ay PNP CIDG, mga ilang metro pa ang layo nito mula dito sa PNP Custodial Center. At ang sinasabi ng PNP, hindi prepared ang PNP CIDG na tanggapin si Senador Bong Revilla sa pasilidad nila. Kaya para sa kanila, ang mas nararapat ay itong PNP Custodial Center. Kanina, ang sinasabi nila, hinihintay nila yung detention order mula sa Sandigan Bayan kung saan nakalagay specifically ang salitang PNP Custodial Center bago sana ilipat ito si Senador Bong Revilla dito. Pero mukhang nailipat na nga, consummated na nga, I suppose, pero na talaga silang kasulatan mula sa korte na PNP Custodial Center na yung detention facility nitong si Senador Bong Revilla. Kanina kasi ang naging option nila, Chino, dahil ang hawak nila commitment order at ang nakalagay doon, PNP CIDG, ang first option na naisip nila, base na rin sa pakikipag-usap natin kay PNP spokesman, Chief Superintendent Sindak, ay gawing i-attach yung portion ng PNP Custodial Center sa pangangalaga at jurisdiction ng PNP CIDG. Sa ganung paraan, magkaroon talaga ng basis na doon siya ilagay. Base na rin doon sa naunang commitment order na nakalagay PNP CIDG. Chino. Maraming salamat, June Veneracion.